and save those who are crushed in spirit. Na yun, no, napaka lakas kumilos ang Diyos sa mga taong talagang crushed in spirit, na yung talagang broken hearted ka na, talagang down na down ka na talaga, siyempre umiyak ka na sa Diyos. Ang Diyos po talagang, yun yung mga pagkakataon na ang sarap kumilos ng Lord sa mga ganong sitwasyon. Napakabilis niyang mag-respond sa mga ganong sitwasyon sapagkat ang Diyos po ay kikilos lamang sa isang taong wala ka ng ibang inaasahan kundi siya. Kasi yun ang gusto ng Lord na tayo po ay aasa lamang sa Kanya. Ayaw na tayo po ay umaasa sa ibang mga bagay. Bagamat minsan siyempre talagang natitim tayo na hanggat mayroon pa po tayo, yun ang muna, saka na lang muna. Pero pwede naman na gawin natin na bago pa lumala mga sitwasyon, pwede na natin unahin ang God. Kaya sa pagkakataon, ang isang istorya sa Biblia na kung saan makita po natin na ang Diyos ay talagang, alam po natin na ang Diyos talaga ay, sabi ko nga kanina, siya po ay nagtakda ng mga panahon kung kailan ito mangyari. Lahat ay plano talaga ng Diyos. Kung kailan Kanya pagpapalain at kung kailan niya ito talaga ibibigay. Talagang sakto lang talaga ang God sa pagdating ng Kanyang rescue, ng Kanyang tulong sa atin. Kaya buksan po natin ang ating Biblia. Dito po sa aklat po ng Esther. Sa Esther po tayo. Iano po natin yung aklat ng Esther, pero laktaw-laktaw lang. Titingnan mo, pupukus po tayo sa buhay ni Mordecai. Sa Esther chapter 2, 5 to 7 lang tayo. Chapter 2, 5 to 7. Ang sabi po diyan, now there was in the citadel of Susa a Jew of the tribe of Benjamin named Mordecai, son of Jael, the son of Shimei, the son of Kish, who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon, among those taken captive with Jehoiakim, king of Judah. Mordecai had a cousin named Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. So dito, makita po natin ang istorya. Alam po natin na talagang Israel, nung sila po ay maraming mga bansa na sumakop sa kanila nung mga panahon ng mga king, actually, nung panahon after Solomon, sila po ay talagang nakaptive po sila. At isa sa mga umalipin sa kanila ay walang iba itong Babylon, itong mga Persian na yan, mga Persian. At ang mga Israelita ay napangalat po sa mga probinsya, sa mga lugar na sabi nga dito sa verse 127 provinces yan. At sa bawat probinsya may mga Israelita, may mga Jewish po dyan na napunta kung saan-saan po sila napunta at sila po ay naging alipin. At ito po, isa po sa mga naging exile dito ay ang lahi ni Mordecai. Sabi nga siya po ay isang Benjaminita. Lahi po siya ng mga Benjamite. Kaya ini-research ko nga, sino ba itong si Mordecai? Ano ba ang pinanggalingan nito? Actually, itong si Shimei, ang kanyang lolo, isa po ito sa panahon ni David, na hindi po maganda ang reputasyon nito ni Shimei. Actually, hindi ko alam kung sa 1 King chapter 2 siguro, o 1 King chapter 1, ng panahon ni Solomon, nakita ko kasi doon, may Shimei doon na Benjamin nito. Hindi ko alam kung ito yung kanyang ninong. Na siya po ay masama ang kanyang ginawa kay David anong panahon ni Solomon. Actually, pinapatay po ito ni Solomon, si Shimei. At hindi ko alam kung ito ang kanyang pinanggalingan. Pero makita po natin dito, na sa buhay ni Mordecai, binago niya ang sitwasyon. Si Mordecai po ay, kung titignan po natin kung anong klase pong tao siya, siya po ay isang simpleng lalaki lamang, no? Pero, kung titignan natin ang istorya ng Book of Esther, siya po ay hindi naman siya ang pangunahing karakter dito, pero napakalaki po ng kanyang ginampanang papel sa buhay ni Esther at maging sa buhay ng buong Hudyo noong mga panahon na yon. Napakahalaga po ng kanyang papel na ginagampanan. Kaya nga makita po natin dito mga kapatid, ang Diyos talaga, po siya eh. Kumbaga sa napaganda ang pagka-arkitekto ng buhay ng mga Hudyo sa panahon nila Esther at ni Mordecai. So sabi nga si Mordecai po ay isang simpleng tao lang, lagi lang siyang tahimik na tao, lagi lang siyang nakaupo doon sa gate ng hari. So, makita po natin ang istorya na dumating ang panahon na talagang
ang mga Israelita ay hindi po nawalan ng kalaban eh. No? Para bang tayo tayo as a Christian, mga kapatid, kahit saan po tayong lugar, makikita po natin na hindi po tayo tinatantanan ng kalaban. Ano? Hindi po tayo, sabi nga, kung saan mayroong Kristiyano ay mayroon ding demonyo. No? Talagang mayroon pong ganon, hindi ho hinahayaan ng kaaway na tayo po ay mamuhay ng talagang ayos na ayos eh. Lagi po tayong ginugulo ng kaaway. Kaya dito makikita po natin na bagamat sila po ay isang, ano na sila, siyempre, down na nga sila, alipin na nga sila. At the same time, meron pa rin talaga silang kalaban na gusto pa talagang pahirapan sila ng gusto. Kaya dito nagsimula ang pagiging, parang nalagay sila sa alanganin na sitwasyon. Dahil sa isang pagkakataon na ang hari ay nagbigay ng decree dito kay Haman na ang lahat ay magkaroon ng takot o lumuhod sa kanya dito sa chapter 3 verse 2. Nasabi dito na sila po dapat ay magbigay galang kay Haman. Pero dito sa verse 2, makita po na ng chapter 3, all the royal official at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. Bakit? Alam niyo mga panahon na ang Israelita kasi alam po natin na ang mga Jewish people, ang mga Hebrew, na talaga may takot sa Diyos. Alam nila kung kanino lang sila sasamba eh. Hindi po sila magbabow down sa mga ribulto o sa mga tao. Alam po nila yon. At makita po natin na si Mordecai ay mayroon siyang fear of the Lord. Mayroon po siyang pananampalataya, bagamat hindi nababanggit dito yung pangalan ng Panginoon, pero makita po natin kung paano may diligomilos ang God sa buhay po nila. So si Mordecai hindi po nagbibigay ng honor kay Haman. Naalala niyo sila Daniel, sila Meshach, Shadrach at Abednego. Ganon din ang kanilang ginawa. Mayroon po silang paninindigan pagdating sa kanilang pananampalataya na kahit ang alam nila, ang kapalit nito ay pwede silang mamatay. Pwedeng mag-risk ng kanilang buhay sa kanilang gagawin. Pero, mas binibigyan nila ng honor, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. So dito po nagsimula yung kanilang, ang kanilang sitwasyon na talagang, medyo, napunta po sila sa isang sitwasyon na delikado, no? So dito, pag titingnan po natin ang istorya, unang-una, hindi pinalaki ni Mordecai si Esther para maging queen. Wala yan sa isip ni Mordecai. Basta ang alam niya lang, responsibilidad niya na palakihin si Esther, kanyang pamangkin. Palakihin ito at alagaan dahil sa kanya nagpalaki. At pagkatapos niyan, hindi rin niya, di ba, sinikrito nila na Hudyo sila eh. Si Esther, sinikrito yon na sila ay Hudyo nung panahon na nagpipili na ng queen ang hari nung si Basti ay papalitan yung queen ni Ahasuero o si Xerxes, iba-ibang kanyang pangalan. No? Pero dito, makita po natin na hindi lahat po ito pinlano ni Mordecai. Parang hindi naman. Pero nagawa niya ang mga bagay na pagdating pa ng panahon, ito po ay magiging kapakinabangan po nila. So kung makita po natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao, wala talagang aksidente. No? Wala talagang aksidente, walang tsamba, walang swerte na nangyayari sa buhay ng tao. Lahat ng ito talaga makita natin na ito ay talagang plano ng ating Panginoon. Kaya nga, makita po natin dito na sila po ay talagang, sabi nga, nung nagmula ng malaman ito ni Haman na ganun ang ginagawa ni Mordecai, siya po ay talagang nagkaroon sa puso niya na si Mordecai ay kanya talagang pahirapan at talagang dumating sa point na lahat ng mga Hudyo ay dapat patayin. So yun po ang sitwasyon sa senaryo ito ng ating pag-uusapan kung paano kumilos ang Diyos at ginamit niya mightily si Mordecai bilang pagpapala sa kabuong Hudyo. So dito tingnan po natin yung kanyang istorya na ito. So dito alam na natin na siya ay galing si Benjaminita sa Benjamin. So nagsimula po ito noong mga panahon na siya po ay isang nung si Esther, iyan muna natin, nung si Esther mag-shortcut lang tayo, si Esther ay napunta na doon sa king. Siya po ay naging reyna noong mga panahon na yon. At si Mordecai, ay wala po siyang ginagawa, kundi ayaw niya mapalayo kasi siya umuupo lang doon sa gate. Sa gate ng king, doon lang siya tumatambay. Dito sa chapter 2, verse 21, tingnan po natin ang kanyang
Sa verse 21, ito napakahalaga po itong pangyari. During that time, Mordecai was sitting at the king's gate, si Bigtana, and ito si Tekas, si Teres, two of the king's officers who guarded the doorways, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. So dito, ito yung isang magandang nangyayari sa panahon na iyon, na kahit si Mordecai ay hindi niya sinasadya ang lahat, nagkaroon po siya ng makakuha ng napakahalagang impormasyon tungkol doon sa mangyayari sa hari. Kaya talagang alam nyo, sabi nga dito, ito ay naging credit kay Mordecai, pero hindi siya binigyan ng honor kaagad-agad. Kaya kung minsan tayo, sinasabi ko, minsan tayo namamadali, minsan pag nakagawa tayo ng mga mabuti, makagawa tayo ng mabuti, parang gusto na naniningil tayo kaagad. Gusto natin, andan kaagad yung prize, ang premyo. Pero sa totoo lang, talagang ang Diyos napakagaling talaga ng ating Panginoon. Siya po ay talagang napakabuting Diyos talaga. Kaya after nito, alam tama ang ginawa ni Mordecai, kay Esther siya pumunta at ito ay sinabi. Pero si Esther hindi kaagad ito, kumbaga hindi kaagad binigyan ng credit si Mordecai. Kaya nga, mula noon, ito po ay hindi naman si Mordecai talaga i-honor po siya. Pero dito tayo mag-concentrate ngayon, noong nalaman na ni Haman na siya po ay hindi po siya binibigyang pugay ni Mordecai. Kaya sabi nga kanina, siya po ay talagang nagkaroon ng plano na siya po ay talagang papatayin. At dumating ang panahon na talagang dahil sa inis niya kay Mordecai, ay gusto niya lahat ng mga Hudyo ay kanya nang papatayin. Sabi doon sa verse 5 ng chapter 3, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Yet having learned how Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. So di po nito, hirap ng kanilang kalagayan. Ngunit dito sa chapter 4, hindi talaga naging lingid kay Mordecai ang lahat ng mga informasyon na ito. Kaya makita po natin na ang Diyos ay kumikilos po sa buhay niya. Nakarating sa kanya ang plano na sila po ay ubusin sila. Kaya dito sa chapter 4, ang sabi dito, when Mordecai learned of all that had been done, he rose, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In every province to which the edict and order of the kings came, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. Ito naman ang napakagandang ginawa ni Mordecai noong mga panahon na siya ay nakarating sa kanyang balita. Anong unang-unang niyang ginawa? Si Mordecai po nag-ayuno po siya. Siya po ay talagang nagbigay po siya nag-fasting po siya. Siguro, isa sa pangapagayon, pagpapasting, pagsusuot ng sackcloth. Tama po ang kanyang ginawa. Hindi, ang kanyang unang pinuntahan, walang iba kundi ang Diyos. Siya po ay lumapit sa Diyos. Siya po ay nag-ayuno siya, sabi nga talagang nanangis po siya. Siyempre, in prayer yan, nananalangin siguro siya sa Lord. Pag ikaw nag-aayuno, siyempre nananalangin ka. Nag-pray siya, talagang, sabi nag-wailing loudly and bitterly, talagang yun sinatawag na broken-hearted talaga siya. Talagang crushed in spirit siya noong mga panahon na yon. Hindi siya pumunta kay Esther. Saan siya pumunta? Sa God. So dito natin makita mga kapatid na humaharap tayo sa mga matinding pagsubok sa buhay, hindi po natin maiwasan yan. Kaya nga napakasarap na unahin lagi natin ang Diyos. Sapagkat pag inuna natin ang Diyos, may wisdom kaagad na papasok sa atin. Ituturo ng Diyos kung ano ang tamang nating gawin. Siya ay wala siyang ibang ginawa, kundi siya po ay nananalangin, lumapit siya sa God. At hindi lang yun, lahat ng mga tao, mga Hudyo, ito ay kanyang ipinaalam.
At nakiisa sa kanya ang mga Hudyo sa lahat ng mga provinces. So napakalakas po nito. Kaya nga makita po natin ito na talagang ang panalangin, sabi ng isang taong matuwid, ay talagang hindi ito bibigyan ng Lord. So makita po natin diyan, hindi siya pumunta kay Esther, hindi niya sinikreto nga, sabi ko nga, hindi sinikreto niya na si Esther ay pamangkin niya, kababi, hindi siya nagyabang na siya ay may pamangkin na reyna, no? Hindi niya ito pinagmamalaki. Si Mordecai, isang tao mapagpakumbaba, mababa ang loob niya. Simpleng tao lang siya. Pero talagang makita po natin na siya po ay talagang mayroon siyang espiritu ng pagsamba sa kanyang Panginoon. So pagkatapos nito, after nung siya ay talagang siya ay nag-ayuno, lahat sila nag-ayuno. Saka pa lang siya lumapit actually kay Esther. So yun ang makikita po natin na talagang ang Diyos ay talagang pinlano lang Lord ang lahat ng ito para sila ay actually yung lahat ng itong ginagawa ng Lord sa kanila step by step. Talagang alam ng Diyos kasi i-deliver sila ng God sa tamang panahon eh. Darating ang mga panahon ito, alam ng Diyos. At talagang hindi alam ni Mordecai at minsan na sila pala hinahanda sa mga ganong sitwasyon. Kaya nga sabi dito, nung sila ay talagang sabi when Esther yung eunuch, when Esther's eunuch and female attendants came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him for put on instead of sackcloth, but he would not accept them. Hindi niya tinanggap. Then Esther summoned yung kanyang mga alalay, mga eunuch, sa mga attendant. Sabi niya, order them to find out what was troubling Mordecai and why. Saka pa lang nakarating kay Esther yung balita na bakit yung kanyang ama-amahan ay nagkagano, bakit nagkaroon ng isang malaking pag-aayuno, pagsasakit. Kasi pag nagsuot ng saklot, matindi yung pinagdadaanan ng isang Hudyo. Pag ikaw ay nagsusuot ng mga saklot, mayroon kang asis sa ulo nilalagay, ibig sabihin talagang matindi yung pangangailangan. At talagang yung inyong kalooban ay talagang masakit ang kalooban. Mayroon talagang pinagdadaan na matindi. Kaya nagkaroon ito ng kabalisahan kay Esther. Kaya gumawa po siya ng paraan kung papaano po ito nangyari. Bakit ito nangyari? Kaya nga, sabi ito sa verse 7, so Hathach went out to Mordecai in the open squares, it's a chapter po tayo, of the city in front of the king's gate. Mordecai told them everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jew. Akalain mo yon, si Haman talagang sa kagustuhan niyang ang lahat ng mga Hudyo ay mabura doon sa lugar na iyon, maglalagay po siya ng malaking halaga sa treasury ng king para lang malipol ang mga Hudyo. At ito po ay nakarating kay Esther. Kaya sabi to, he also gave him a copy of the text of the edict of the annihilation which had been published in Susa to show to Esther and explain to her, and he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. So ito na yung mga pagkakataon na nagkaroon si Mordecai ng pagkakataon na lumapit kay Esther at sabihin dapat sa king. Pero ang maganda doon, sino ang inuna ni Mordecai? Si God. So nagkaroon ng wisdom si Mordecai kung ano po ang dapat gagawin. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na talaga napakahalaga po sa lahat ng bagay. Isang bagay ang dapat nating tandaan, dapat unahin natin ang Diyos. Put God first. No? Unahin natin ang Diyos sapagkat pag inuna natin ang Diyos, marami po mga pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng God. So dito, unang-unang pagpapala kay Mordecai na ibinigay ng Lord, sabi nga, if we put God first, sabi niya, He will honor you. I-honor ka ng God. Number one, i-honor ka ng God. So yun na yung kanilang sitwasyon. Ang kanilang sitwasyon po ay balisa po sila, hindi sila happy. No? Hindi sila masaya. Sila po ay malungkot sa mga balita na talagang possible, talagang mangyayari sa kanila ito. Sapagkat si Haman ay binigyan po ito ng karapatan ng king na naggawin ang kanyang gusto. Kasi yung signature binigay kay Haman. At pag ito ay may tatak ng king, yung decree na gagawin ni Haman, decree ng king yan. Hindi niya yan pwedeng mababali. Kaya ito ang nangyari, na si Haman nga, nabigyan ng din na lahat po sila ay lilipin sapagkat ang kanilang akusasyon ay nag-disobey sila sa king.
sapagkat hindi sila nag-bow down kay Haman, na kung saan si Haman makita po natin ang pagiging makasarili, no? Ang pagiging gahaman sa posisyon. So dito natin makikita na talagang bagay sa kanyang pangalan, ano, gahaman sa posisyon po siya. Kaya makita po natin dito na sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos, napakabuti ng Diyos sa buhay po nila at maging sa buhay po ng kanyang mga anak. So after ng pag-aayuno, mga ilang araw o ilang mga buwan na dumating, hindi nakadetailo kailan yung mga araw. Alam niyo, ang pinakabanda nangyari po dito, kung minsan may mga ginawa tayo mga mabuti sa kapwa natin na nakakalimutan ng lahat eh. Pero ang Diyos hindi nakakalimutan yon. Kaya hindi masasayang yung mga bababuti natin ginagawa. Hindi po nakalimutan ng Lord yun. Minsan, matagal na nangyari na ang pag-aasinit sa hari ay matagal na nangyari yon, nakalimutan na halos ng lahat. Pero ang Diyos hindi nakalimutan ito ng Diyos. Pinaalala ito ng God sa king. Minsan, isang gabi, sa chapter 6, sabi dito, that night the king could not sleep. Hindi sa pinatulog ng Diyos. So he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate the king Xerxes. Saktong-sakto po yan. Di ba makita po natin na talagang yung Lord, napakagaling sabi nga ng timing ni Lord eh. Kasi ito na yung mga pagkakataon na si Mordecai ay talagang pinapahirapan po sila. Kaya kung minsan po mga kapatid, alam niyo kung tayo po ay tapat sa Diyos at tayo po ay talagang laging sa Diyos po tayo, inuunan natin siya. Sa kabila ng mga problema nating dinadaanan, sa kabila ng mga pagsubok na dadaanan natin, ititreat ka ng God. Bibigyan ka ng ngiti ng ating Panginoon. Kaya nga makita po natin, hindi na talagang, sabi nga, ito ay sakto yung pagbigay ng pagpupugay kay Mordecai. Hindi binigay kaagad kasi mayroon palang tamang panahon kung kailan ito niya matatanggap. Kaya mga kapatid, tayo po ay huwag tayong magbadali. Kung ano man po, mayroon po tayong inaasahan sa Lord. Alam natin yung mga promise ng God. Darating po yan sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon, sa tamang lugar. Doon mo yan kakailanganin. Alam ng Diyos yan. Kaya nga talagang, makita po natin na sabi nga, ito na yung mga panahon na si Mordecai ay bibigyan ng Lord ng ngiti sa kabila ng kanyang pag-iyak sa Diyos. So alam po natin, hindi na natin na talagang, sabi nga niya noon kay Esther, nung siya po ay, after na lumapit sa kanya yung mga eunuch na yan, dumating na kay Esther yung balita na sila ay mapapahamak po sila. At si Esther pa ay wala pong respond. Matagal bago nagkaroon ng respond si Esther. Ito na yung mga panahon na sabi ni Mordecai, gawin mo na yung parte. Sabi nga sa verse 14 ng chapter 4, for if you remain silent at this time, sabi ni Mordecai, dahil malapit na, relief and deliverance for the Jew will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. Sabi nga ni Mordecai, di ba? Baka hindi mo alam, kaya ka inilagay dyan ng Panginoon para sa mga ganitong sitwasyon. Saktong-sakto po yan. Kaya makita po natin yung step by step na pagkilos po ng Diyos sa buhay po nila. Kaya po di po natin itong i-relate sa buhay po natin mga kapatid na kung minsan may mga dumadaan tayo sa buhay na hindi natin gusto. Itong mga nangyayari sa kanila, hindi po nila ito gusto, pero nangyari, inalaw ng God na mangyari po ito sa kanila. Alam niyo kung minsan ang Lord ginagamit ng ang mga sitwasyon na hindi natin gusto para ipakita kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya iparamdam sa atin yung kanyang saving grace, yung kanyang power, no? Kailangan natin na makita sa mga sitwasyon ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, hindi mo alam kaya nga diyan kayo nilagay ng God sapagkat ito na yung mga panahon na kailangan, kaya kayo nilagay dyan para sa mga ganitong sitwasyon. At hindi po si Mordecai nagkamali sa kanyang akala.
Kaya nga, sabi nga ni Esther sa verse 15, then Esther sent this reply to Mordecai, go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Di ba? Napakaganda rin ang ginawa ni Esther. Fast for me. Lumapit tayo sa God, sa Diyos. Do not eat or drink for 3 days, and night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Di ba? Napakaganda rin ang ginawa ni Esther. Sapagkat, sabi nga ni Mordecai, damay ka dito. Hindi ka ligtas. Huwag mo sabihin ikaw ay reyna. Sapagkat ikaw ay kalahi. Kalahi po siya. Kaya nga, dito makita po natin na ang unang hakbang na ginawa ni Esther ay ano? Fast. Prayer. Fasting po sila. At hinimok niya ang lahat ng mga Hudyo na ipag-fast din siya, ipag-pray siya. At ganoon din ang kanyang ginawa. Kaya dito natin makita mga kapatid ang kapangyarihan ng panalangin. No? Ang pag-inuna natin ang Diyos, makita po natin i-honor talaga tayo ng God. Kaya balikan po natin si Mordecai. Ito, dumating ng mga pagkakataon na sabi nga, naalala ng hari ang mabuting ginawa ng Lord ni Mordecai ng Lord sa pamamagitan ni Mordecai. Sa kanya, iligtas po siya eh. At tiyempo, saktong-sakto po ang pagbigay ng paalalang ito sa kanya. Kaya nga, sabi nga dito, ito si Haman ay talagang gustong-gusto niya na mawala si Mordecai. Sa verse 9 ng chapter 5, sabi daw, Haman went out that day, happy and in high spirit. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Nevertheless, Haman retained himself and went home. Kasi ito na yung mga panahon na talagang si Haman ay talagang, sabi nga, di ba, may mga pagkatan siya po ay in-invite sa banquet ni Esther eh. So dito, talagang, ito na yung mga panahon na talagang ang Diyos, sabi nga, kung tingnan po muna natin ang Psalm chapter, sige, mamaya na. Basahin na muna natin ito. So dito, sa verse 3 ng chapter 6, what honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked, nothing has been done for him. His attendant answered. Akalain mo yun, wala pang ginawa na honor sa kanya. Kaya nga, ang ginawa niya, the king said, who is in the court? At sakto naman, si Haman po ang siyang papasok doon sa court ng king. Kaya nga sabi niya, Haman had just entered the outer court of the place to speak of the king about impaling Mordecai on the pool he had set up for him. So ito, daladala ni Haman yung balita, yung kanyang plano, itong plano, sila ay bibitayin po sila, si Mordecai, at talagang yun na ang kanyang nasa puso niya. Kaya nga, sa verse 6 ng chapter 6, ito maganda. When Haman entered, the king asked him, what should be done for the man who kings delights to honor? So, siyempre, ang pagkakaalam ni Haman, siya yung i-honor ng God. Kaya nga, sinabi niya lahat dito, yung mga magagandang dapat gawin. So, he answered the king, for the man, the king's delight to honor, have them being a royal robe, the king has worn, and a horse the king has ridden, one with a royal chest placed on his head. So lahat sinabi ni Haman yung mga gustong gawin sa kanya. Actually, isipin sa kanya to eh. Kaya dito po natin mga kapatid na ang, sabi nga doon sa Psalm chapter 23 verse 5, tingnan po muna natin, Psalm 23 verse 5. Sabi dito sa Psalm 23 verse 5, sabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Sabi ni David. So dito, pinapakita sa talatang ito na even in the presence of our enemy, sabi nga, God will exalt you. Itataas ka ng Panginoon. Na kahit sa presensya ng inyong kaaway, ipiprepare ng God ang mesa para sa iyo. Ikaw ay talagang paparangan ng Lord at hindi niya ito hayaan
na hindi ito makita ng iyong kaaway. So makita mo na ito po ang nangyari dito kay Mordecai. Sabi ni Haman, this is what is done for the man the king's delight to honor. Na ito dapat ang mga gawin, ito pasay sa kabayo, ilibot po siya sa buong city at talagang sasabihin na ito ay at sasabihin na this is what is done for the king's delight to honor. Then, akala niya siya po yun. Pero makita po natin dito mga kapatid na talagang siya po ay talagang napahiya po siya. Sapagat sabi nga ng hari sa kanya, go at once, the king commanded Haman, get the robe and the horse. Sa lahat ng sinabi niya, sabi dito, gawin mo. At sa verse 12, afterward, Mordecai, at sabi dito, at sabi niya, and do just as you have suggested for Mordecai, the Jew who sits as the king's gate. Do not neglect anything you have commanded. You have recommended. Huwag mong kaliligtaan lahat ng iyong sinabi, gawin mo ito kay Mordecai. Kaya talagang, alam niyo, sabi ko pa nga dito sa tingnan po natin ang Psalm chapter 5 verse 12. Ano ang sabi diyan? Sabi doon, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with shield. Tingnan natin yung pag ikaw ay righteous, sabi nga, ikaw ay hindi papaboran ka ng Lord. At makita po natin yung favor ng God kay Mordecai. Kaya makita po natin dito na pag ang God ang nagplano sa buhay po natin, inalaw ng God yung mga bagay na hindi natin kagustuhan, pero God allows it para ito ay mangyari sa atin sapagkat mayroong pinaplano ang Diyos na hindi natin alam, pero alam lang ng Diyos kung ano talaga ang talagang nakakabuti sa atin. Kaya nga makita po natin, hindi lingid sa Lord yung mga pangyayaring ito sa kanila. Kaya nga sabi doon sa Lamentation chapter 3, ang sinabi sa Lamentation chapter 3 verse 31 hanggang 36, for no one is cast off by the Lord forever. Though he brings grief, he will show compassion. So great is his faithful, unfailing love. For he does not willingly bring afflictions or grieve anyone to crush underfoot all prisoners in the land, to deny people their rights before the Most High, to deprive them of justice. Would not the Lord see such things? Sabi doon sa Lamentation. Hindi ba alam ng Diyos ang mga pangyayaring ito? Alam na alam ng Diyos yan. In fact, Diyos talaga ang nag-ano sa kanila, ang nagplano nito. Kaya pumakita po natin dito na ang mga pagpapalang hinihintay po nila ay matagal po ito dumating sa kanila. Sa kabila ng kanilang mga sitwasyong ito po ay hindi ito po ay talaga nakakatakot na sitwasyon sa kanila. Pero unti-unti nakita po natin kung paano ang Lord unti-unti kumikilos sa kanila. Kaya makita po natin, after na si Mordecai ay nilibot na, binigay sa kanya, iyon ay baliwala kay Mordecai. Makita po natin Sapagkat si Mordecai hindi siya after sa mga ganong parangal. Hindi po siya after sa posisyon na sinasabi siya po ay isang taong, sabi nga, simple lang siya. Kaya nga afterward, this is verse 12 ng chapter 6, afterward Mordecai returned to the king's gate. Andun na naman, bumalik na naman siya at doon lang siya umupo. No? But Haman rushed home with his head covered in grief. Hiyang-hiya po, pinahiya po ng Lord, pinahiya po napahiya po siya agad. Kaya nga, makita po natin dito na talagang hindi aksidente na sabi nga ibinigay kaagad na hindi kaagad ibinigay ng Lord yung mga pagpapalang ito sa kanya sapagkat alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay. Kaya nga because God honor sa mga bagay na ginawa niya, kahit ito'y nakalimutan na ng marami, patuloy ang Diyos tinataas po siya. So pangalawa po natin makita dito, ang sabi diyan, if we put God first, sabi nga, He will exalt you. I-exalt po tayo ng God. Ano ang sabi diyan diba dito nasa chapter 6 yun, in-exalt na siya yung binasa sa chapter 6 hanggang 11 po yon. Na ang nangyari, itinaas po siya ng Lord sa kabila ng kanilang sa kabila ng kanyang pagtangis, sa kabila ng kanyang sabi niya pag ano yung
paninibugho, siya po ay pinasya ng God. Kaya makita po natin dito, sabi nga doon sa James chapter 4, verse 6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. No? So sa kabila ng lahat nito, sila po ay naging mapagpakumbabang tao sila. So dito makita po natin ang istorya sa buong aklat ng ito na kung papaano ang Diyos ay kumilos sa buhay ng mga Hudyong ito at kung paano ginawa ang gagawing pagliligtas ng God. So sa chapter 5, balikan po natin at chapter 5, ito na, lumapit na si Esther sa king. Pero bago po lumapit si Esther sa king, alam po natin, sila po ay nag-fast. Sila po ay nanalangin po sila. So sa verse 5, on the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. So alam natin, sabi nga kanina, ito po ay bawal po ito sa batas. Na pumunta ka sa king na hindi ka pinapatawag. Dapat ikaw, pupunta ka lang sa king kung pinapatawag ka ng king. Kaya nga nasabi ni Esther, if I perish, I perish. Sapagkat napakadelikado po ng kanyang gagawin. So dito na makita ang favor ng Lord sa kanila. Nung pagpasok niya doon sa entrance, when he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. So makita po natin ang kamay ng Diyos ang pagkilos after na sila nag-fast. Hindi po aksidente na ang king ay na-please po kay Esther. Ang Lord ay kumilos po sa puso ng king. Sapagkat napakahalaga po ng kanyang sasabihin sa hari. At ito na yung mga panahon na talagang magkakaroon na ng ibig sabihin, isasabihin na ni Esther kung ano talaga ang kanyang, sabi dito, ang kanyang pakay at kung sino siya. Actually, nagpakilala na Esther sa kanya noong mga panahon na sila po ay, yung i-execute na sana si Mordecai. So, saan sabi ito? So, the king asked, what is Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom I will give in you. So, it pleased the king, replied Esther, let the king together with Haman come today to a banquet I have prepared for him. So, bring Haman at once, the king said, so that we may do what Esther asked. So, ito na yon, sinasabi nga, si Esther ay nag-request ng isang piging para kay Haman at sa king. Sapagkat ito ng mga panahon na talagang ibubulgar na ni Esther yung mga plot against them. No? Yan kay Haman, itong kapahamakang ito. So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. As they were drinking wine, the king again asked Esther, now what is your petition? It will be given you. And what is your request? Even up to the half of the kingdom, I will grant it. So dito makita po natin na yung pakay ni Esther ay nagkakaroon na ng linaw. Mayroon ng garantiya na siya po ay pagbibigyan ng king sapagkat ang Lord po ay kumikilos sa kanya. Sapagkat ang Lord ay kakampi nila sa mga panahon na ito. At dito na sinabi na, Esther replied, my petition and my request is this, if the king regards me with favor, and if I pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet. I will prepare for them. Then I will answer the king's question. So yun na yun. Doon na nangyari yung mga bagay na ito at si Haman nga tuwang-tuwa siya sapagkat siya ay inimbita ng king. So dito sa chapter 7, dito na natin makikita kung paano ito ginawa. No? Sabi dito, ito na yung banquet sa chapter 7. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet, and as they were drinking wine on the second day, the king again asked, Queen Esther, what is your petition? It will be given you. What is your request? Even up to the half of the kingdom. Sabi, it will be granted. Sabi, then Queen Esther answered, if I have found favor of you, Majesty, and if it pleases you, grant me my life. This is my petition, and spare my people. This is my request, for I and my people have been sold to be destroyed, killed and annihilated. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet, because no such distress would justify disturbing the king. So sabi nga,
because no such distress would justify disturbing the king. Sabi ni Esther, okay lang kung kami ay bibilhin para maging alipin eh. Walang problema sa amin, mananahimik ka. Pero ito, binili sila para sila ay lipulin. So si King Xerxes asked Queen Esther, who is he? Where is he? The man who was dared to do such thing. Sabi ni Esther said, an adversary and enemy, walang iba kundi itong si Haman sa kanilang harapan. So dito makikita po natin mga kapatid, talagang ang God talagang hindi niya hahayaan na ang kanyang mga anak ay talagang magagapi ng kaaway. Basta ang mahalaga lang, lagi lang tayong nagtitiwala sa kanya at lagi natin siyang unahin. So dito na-expose po si Haman sa kanyang gagawing itong pagpapahamak sa mga Hudyo. Kaya dito natin makita mga kapatid na tayo, mga mananampalataya, protektado tayo ng God. Sabi nga, di ba, do my prophet no harm, doon sa aklat ng awit ba yun? Yung mga anointed ng God, hindi dapat, wag gagalawin, wag gagawa ng masama, sabi ng Lord. So dito, ayaw ng Lord yan. Kaya makita po natin dito, ang pagligtas ng Lord sa kanila, talagang makita po natin na unti-unti, pag mula umpisa pa lang, lahat ng mga nangyayari pala sa buhay po nila, ito pala ay preparasyon para sila iligtas ng Diyos. Di ba? Na hindi yun akalain ni Mordecai lahat nangyayari sa hindi yun akala niya na yun pala ay magagamit ng Lord. Magiging sandata pala nila yun para sa kanilang ikaliligtas. Kaya makita po natin man sa mga nangyayari sa buhay po natin, alam niyo, marami mga taong nagtagumpay sapagkat marami po sila mga pinagdadaan ng hirap sa buhay. At napakasarap po yun balik-balikan, yung mga ganong pangyayari sa buhay po natin, na pwede po natin ipagmalaki yun. Nasabi nga, yun ay magiging testimony po natin kung papaano ginamit ng Diyos yung mga tingin natin na mga bagay na ayaw natin mangyari para tayo ay maging mabuting tao o para tayo maging matagumpay. Kaya nga sinasabing na all things work together for good for those who love God. Ang key doon ay kailangan lang love natin ang God. Sapagkat ang mga taong nagmamahal sa Diyos, hindi yan pababayaan ng Lord. Hindi yan pababayaan ng Panginoon. Kaya pagkatapos po nito, alam na natin ang nangyari dyan, si Haman po ay naparusahan po yan. Actually, yung mga poll na kanyang ginawa, siya at ang kanyang mga anak ay na-execute po sila. Sa madalang silita, ang plano niya na gawin ito kay Mordecai, sa kanila po ito nangyari. Kay Haman po yan nangyari pag binasa po natin yung sa mga sa chapter 7, chapter 8 yan. Kaya nga sabi nga dito, nung sinabi na ito ni Esther sa chapter 6 ng sa chapter 6 sa chapter 7 verse 5, sabi din King ask him who is that man. Nung sinabi ni Esther na si Haman po yon. Then Haman was terrified, natakot po siya before the king and queen. The king got up in rage. Let his wine and went out into the palace garden. But Haman, realizing that the king had already decided, sabi niya, his fate, stayed behind to beg Queen Esther for his life. So ang nangyari ngayon, si Haman ngayon ang nagbibig for his life. Bumaliktad po ang sitwasyon eh. Kaya makita po natin dito mga kapatid, pwedeng baliktarin ng Diyos ang mga sitwasyon. Sa ngayon, ano ba, may pinagdadaanan ba tayo? Pwedeng baliktarin ng Diyos ang sitwasyon. Basta tayo lang ay talagang lagi nating unahin ang Diyos. Kaya makita po natin dito na talagang si Haman po, siya po ang napahamak sa kanyang mga ginawa. At balikan po natin sa chapter 8, ito na yung magandang nangyari. Ito na yung mga pagpapala na sinasabi na talagang ibinigay kay Mordecai. Sa chapter 8 ng Esther, sabi dito, the same day, King Xerxes gave Queen Esther the estate of Haman. Lahat ng mga pag-aari ni Haman, kinuha yon at ibinigay kay Esther, the enemy of the Jew. And Mordecai came into the presence of the king, for Esther had told how he was related to her. Ito na sinabi na sila ay magkakamag-anak po sila. So the king took off his signet ring which he had reclaimed from Haman and presented it to Mordecai. Diba? Napakaganda po ng ginawa. If we put God first, sabi nga, God promoted you. Ipopromote po tayo ng God. So dito makita natin ang promotion from sackcloth, sabi nga, from sackcloth to royal garment. No? Pinakita po dito kung papaano
ang lahat, binaliktad ng Lord ang pangyayari kay Mordecai. Si Mordecai nung una, nakaupo lang doon sa King's Gate. Pero ngayon, ito na, binigyan na sa kanya yung signature ng Lord. At ang sabi pa nga dito sa mga huling talata nito ng sa chapter 2, the king, didigyan na siya ng king ng signature. At sa verse 15 ng chapter 8, ang sabi dito, when Mordecai left the king's presence, he was wearing royal garments of blue and white, a large crown of gold and purple robe of fine linen. And the city of Susa held a joyful celebration. Nagkaroon po ng pagdiriwang ang lahat ng mga Hudyo. Kahit mga hindi Hudyo, talagang nagkaroon ng pagdiriwang sa lugar na iyon. Sapagkat si Mordecai po ay pinromote ng God. Siya ngayon ang naging kapalit tawag dito, ng papel ni Haman. Kaya ang sabi dito sa Job, bustin na natin ang aklat ng Job sa chapter 8. Tingnan natin ang Job chapter 8. Verse 20 to 22. Job chapter 8, 20 to 22. Ano ang sabi diyan? Ang sabi, surely God does not reject one who is blameless, or strengthen the hands of evildoers, di ba? He will yet fill your mouth with laughter and your lips with shout of joy. Your enemies will be clothed in shame, and the tents of the wicked will be no more. So, di ba, yan ang nangyari po kay Haman eh. Sabi nga dito, hindi hayaan ng Diyos, hindi i-reject ng God yung mga tao, mga matuwid, o palalakasin yung kamay ng mga evildoers. Ang gagawin niya, sabi niya, ipupunuin niya ng kagalakan, ng ngiti ang inyong mga labi, at talagang ikaw ay sisigaw sa kagalakan. At ang iyong kaaway, sabi niya, ay ikanyang ipapahiya. And the tents of the wicked will be no more. So dito, ito po ang nangyari kay Haman. Kinuha ang lahat ng kanyang mga ari-arian at napunta kay Mordecai. Yung mga blessing sa kanya, ng mga pagpapalang ibinigay sa kanya, tinatama sa masarap na buhay, imibigay sa kanya ng Diyos ito. At si Mordecai po ay talagang nagkaroon ng posisyon doon nagkaroon siya ng posisyon sa kingdom ni Ahasuero, ni Xerxes. Kaya nga dito natin makikita mo, dito tayo magtatapos sa chapter 10 ng Esther. Sabi dito, King Xerxes imposed tribute throughout the empire to its distant shores, and all his acts, power, and might, together with a full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are they not written in the book of the annals of the kings of the Media and Persia? Mordecai the Jew was second in rank to the king Xerxes, preeminent among the Jews, and held on high esteem by his many fellow Jews, because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews. Di ba? Napakaganda po ng ending ng buhay ni Mordecai, sapagkat inuna niya ang Diyos. Kaya dito natin makita mga kapatid na akala natin ang pagpapala ng Diyos ay wala. Akala natin ang pagpapala ng Diyos ay hindi napapanahon. Pero makita po natin dito, saktong-sakto lang ang God. Hindi siya delay, hindi po siya advance. Isakto po to. At pag inuuna po natin lagi ang God, tataas tayo ng Lord, ipopromote tayo ng Lord, paparangalan tayo ng Diyos. At ang lahat ng mga wala kay Mordecai, hindi niya ito inask, pero ibinigay ng Diyos sa kanya. At hindi lang siya ang nakinabang sa lahat ng ito, ng kanyang pagpapagal, ng kanyang pagtitiis. Silang dalanis, kundi ang buong Hudyo sa nasasakupan na iyon. Anong sabi yun? Sila po ay nagkaroon ng feast, nagkaroon ng celebration sa buong lugar, sa mga probinsya, lahat ng Hudyo nagsiselebrate. At sabi nga, marami nag-convert as a Jew dahil sa natakot sila kay Mordecai. At si Mordecai ay maganda ang kanyang pamamalakad. At makita po natin, pinagkatiwalaan siya ng Diyos katulad ni Joseph, di ba? Naging second in command po siya doon sa kingdom na iyon. Mula sa gate ng hari, papunta doon sa pedestal, sa throne. Mula sa saklot, papunta sa royal robe. Di ba? Yun yung pagpapala na pinagkaloob ng Diyos. At lahat po tayo ay talagang entitled tayo sa mga ganung pagpapala ng God.
Basta lagi lang nating unahin ang Diyos sa buhay po natin. At ang lahat ng mga bagay ay unti-unti mamarealize natin ang Diyos ay kasama natin sa laban natin. Amen po ba? Okay, let's pray. So Lord, muli o Diyos, salamat po sa katotohanan ng ito, O God. Salamat po maging sa buhay ni Mordecai, O Lord, na marami po kami natutunan, Panginoon, sa kanyang mga experience, O God. Kung paano po kayo kumilos sa buhay po nila, kung paano niyo po sila dineliver, O God, as a Jew, Panginoon, sa kanilang mga kalaban, O God, sa mga tangka, Panginoon. Kaya po, Lord, alam po namin as a Christian, as a Christ follower, O God, marami din po mga bagay o mga pagkakataon, mga sitwasyon, O God, na kami po, Panginoon, ay may mga banta ng mga atake ng kaaway, O God. Pero Lord, isang bagay alam po namin, pag kayo pag nang amino na sa buhay po namin, O God, ang katagumpayan, Lord, ay lagi na sa amin, Lord. Sapagat kasama po namin kayo, Panginoon. Lord, salamat po Diyos sa katotohanan ng ito, na hindi po kami dapat, O God, magkaroon ng mga takot, Panginoon, sa mga sitwasyon sa buhay. Basta alam po namin, kayo po ang aming kasama, O God. Kaya Lord, patuloy, O Diyos, na sa aming patuloy na paglalakbay, O God, sa mundong ito, O God, sa patuloy na paglingkod po namin sa inyo, Lord God, patuloy, Panginoon, kayo po, Lord, ang magbigay sa amin, O God, ng mga kailangan po namin. Pangailangan namin, Lord. Strength, wisdom, O God. Siyempre, Lord, yung power niyo po, Panginoon, O Lord. Ipagkaloob niyo po sa inyong mga lingkod, O God. Kayo po ang mag-ingat sa amin, Lord, sa anumang gawa ng kaaway, O God. Kaya Lord, muli, Panginoon, maraming pong salamat, O God, sapagkat ang kagalakan na nagmumula sa kalangitan, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na bubukal sa aming mga puso, Panginoon. Sapagkat kayo ang Diyos ng aming kagalakan. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Amen po.